Magandang hapon po. Ngayon po ay November 12 ba? 2020. So binagyo kami kagabi. Malakas ang hangin, marami nasira sa aming paligid. At ngayon po ay maaliwalas na. Signal number 3 pa rin po tayo rito as of this time, 5 PM. So doon sa mga binaha, sister ko, ngayon lang kayo binaha sa tanang buhay nyo, kaya that's life. Dito naman sa amin mga kasagingan, lahat ng gulayan ko tangkad. So and wala kaming kuryente, so kailangan namin magluto ng, kasi po yung line namin pati internet may nabuwalan po ng mga puno, so putol po lahat. So mga ilang araw kami walang kuryente, mga ilang araw kami walang internet. So yun lamang po. At imagine mo, may COVID-19, may lindol, may pagputok ng bulkan, may bagyo. Ang bagyo sunod-sunod. Yung mga naranasan sa Albay, naranasan naman natin ngayon. Mahirap pala. At alam mo ba yung bahay namin, tumulo. Yung mga natutulog sa kwarto, lumabas sa labas na tulog. At bumabaha yung loob ng bahay namin. Akalain mo, sumakit ang ulo kong bigla kasi lumabas ako ng halos madaling araw. Di ako nakatulog kagabi, lumabas sa madaling araw, nabasa, ayun, sumakit ang ulo. Ngayon na ako nakabangon, uminom ako ng Advil, uminom ako ng Pinamic, uminom ako ng Biogesic. Diyos, buti na lang kagabi nakatupad na ako. So sa ngayon po, medyo payapa na, medyo may kaunting hangin, pero maya-maya ulan. So ang paligid namin ayan po, yan yung aming harapan ng bahay. Yan, andyan yung sa tapat naman namin. Yan. So lahat ng yan ay binaha kami. Yung mga kasagingan na yan, putol yan. Meron isang makapalamukha na hindi man lang yan. So malamig pa rin dito sa aming kinalalagyan, pero nakakalabas naman na kami. Wala yung ulan, tumahimik na. At yung sasakyan ko inarkilahan kasi maraming bangos dito sa amin ngayon, yung mga nasirang fish pan. Kaya lang parang hindi lasang bangos. Bumabagyo po sa amin, binayo kami ng bagyo kagabi. Kami po ay wala makain sa bahay, kaya kami po ay bumaba. Ayan, gulay tayo, mahal. Anong gugulay natin? Wow. Maulan sa Pantok, Binangonan, Rizal. Magpapakuhay tayo ng internet. Kami po ay nasa Pantok, Binangonan, Rizal. At ito po ang kalagayan ng aming paligid.
matapos na bumayo ang bagyong si Ulysses sa Magdamag. Ang hangin po parang sumisipol. Iba't iba ho ang tunog ng sipol ng hangin. May nag-aaway na pusa, may nag-aaway na mag-asawa, may nagbabangay ang kapitbahay. Ay, ganun-ganun po ang tunog malakas. Kami po namalingki kasi wala hong pagkain. Nasa bahay. Pero ang loob po ng aming bahay, binagyo rin. Ay siya. Baha po, baha. Yan, baha. Bakit may pagkalamig-lamig? Yan po ang
Natanggalin ko pa yung bahay ko. Ha? Pati yung bahay nyo, lahat yung bahay ko. Naging gusto nyo yung bibiyat ko. Bakit hindi nyo sabi yung lagi natin ito tayo? Binagyo rin po ang loob ng aming bahay. Pinasok po ng tubig ang aming kwarto. Yung bubong po namin tumulo kasi may yero po yan sa natuklap po. Doon ho pumasok ang tubig. So pumasok dito sa kwarto. Basa ang kutsyon sa taas. Basa ang kutsyon sa baba. Ang malungkot doon, basa ang computer. So hindi na na-save. So yan, basa ang computer, hindi na na-save. So sira ang gamit, sira ang technical. Ang planggana po ay halos mapuno na. Yan. At ang aming kutsyon ay general cleaning tayo ito. Yan. So linis-linis. Linis po. Kapag habang binabagyo, may nagtitiktok naman po sa loob ng bahay namin. Ayan po. At sa kabilang kwarto ay isasarado naman namin sliding door. At ang aking binata ay masarap ang tulog. Totoo nun, madaling araw na siya nakatulog. Salamat na sa Diyos at hindi naman nabasa itong aking technical room. Printer, tuyo. CPU, monitor, tuyo. CPU dito sa labas. Kay Maricar ay tuyo rin. So far so good. Ang CPU naman, ang panganay kong anak ay din, pero nag-run out kagabi, sana hindi naapektuhan. So walang kuryente, walang internet. Yan ang gulo ng aming side. Binagyo kami kasi at yan, ang makina ko basang-basa na, wala na tayong pag-asa riyan. Sira na yan. Ang aming kapaligiran ay baharin. Ang saging ay nagkatutumba. Yan po. Yan ang epekto ng bagyo dito sa area namin. Ikaw, hindi ka makontak ni di pa, signal number 3 pa rin tayo. Oo. Di pa. Ang bangus po rito sa amin ay 40 ang per kilo dahil nasira dahil sa bagyo. Ha, mati ba yung saging mo, kabayan?
Dito sa phase 4 ang pinakamaraming tanim na ay ganda. Wow! Ano ba ito yan? Hindi po sabihin ng unan. Ito po yung phase 4 ng aming subdivision. Kami po ay doon sa itaas po. Ang pababa po na ito, simula rito sa kinalalagyan ko ay nandito yung critical na part na area ng aking komunidad. Yan. Pero may mga residente po rito sa paligid, papansin niyo walang gano'ng nakatira sa lugar na ito, bibihira lang. Pero pagka ikaw ay natira dito, malakas ang loob mo kasi makikita natin mamaya sa ibaba lang, sa ibaba. Sa mga kamuting kahoy ay naitumba niyang lahat. Yan. Ito yung part na mahinang bahagi ng aming komunidad. Ito yung pinaka last. Ang nasa kaliwa po namin ay mapapansin nyo, itong mga loting ito ay walang nakatira. Yan. Ito yung sinasabing landslide area ng aming subdivision. Yan. Yan. Isang mga lote rin ito na hindi nakuha kasi nga ito yung kinondem ng city government kasi ito yung landslide prone. So tingnan natin bakit siya naging landslide prone. Ayan po, isa po siyang bangin na napakataas. Yan, yan. Malalim ho yan. Malalim mo yan. Yan. Creek po yan. Isang napakalalim na bangin na kapag nagtuloy-tuloy ang ulan, ito po yung mga posibilidad na landslide sa area ito. Madalas dyan, kuya. Madalas. Tutan! Tutan! Main Street.
Stop it!